Okay, good day sa ating mga mahilig sa bilyar. At nandito ngayon ang kaibigan kong galing pa ng Palawan. Kumusta na, pare? Mabuti naman po, sir. Ikaw na magsabi ng pangalan mo kasi nahirapan akong magbanggit eh. So, guys, ako po si Kuya Al, billiard business owner in Puerto Princesa, Palawan. Kuya Al. Yeah, Kuya Alam mo, Al po. nahirapan ako yung pangalan mo, Michelle, no? Opo. Yun, no, doon ako So, nahirapan. Kuya Al na lang po. Kailangan Al na lang para Opo, walang Al. problema. Okay, pag-usapan muna natin yung iyong bilyaran. So, may 5 billiard tables po kami sa Palawan. Pangalan po ng bilyaran po namin, Kudos Billiard Hall. So, yung bilyaran po namin nasa sentro po at 1 kilometer away from the international airport lang po. Kuya Al na lang tawag ko sa'yo. Bakit tinawag na kudos? Pag sabi mong kudos, goodbye, di ba? Parang ang kudos po kasi parang good job. Okay, kudos. Good job, hindi goodbye. Hindi po. Sorry. Okay, yung pala ibig sabihin. Parang Spanish, you're doing Spanish word Greek ba yun? po yun. Ha? Greek. Greek. I see. Okay. All right. So, gaano kalaki yung bilyaran mo? Ilang mesa? Ayan po, 5 tables po. 5 tables. 5 Ano tables. gamit mong mesa doon? Sa ngayon po, Star Billiards, Maxima 5. Maxima 5. Maxima 5. May lumang Maxima So, 5. nabili po matibay pa rin. namin 2017 or 18. Okay. Alam mo, ang sana, dream ko lang, dream ko lang. Sana kung magkakatotoo, baka pagpasyal ko doon, panay-zing mo na. Ang mesa mo. Ano? Oh, yun. Baka daw matestingan muna natin yung mesa bago natin na Ibebenta. Oo. Tama naman. That's very safe. Tsaka bakit ka naman magbebenta ng pangit na mesa? Tama? Ngayon, nagkakilala tayo. Kasi kung mag-agree tayo, ikaw na magiging dealer sa buong Palawan. Di ba? Ngayon, alam ko, negosyante ka siyempre, tinuturo mo sa YouTube mo. Ano nga pangalan ng YouTube channel mo? Kudos Billiards. Kudos Billiards, di ba? Kung gusto po niyo magnegosyo, panuorin po niyo si Aldon. Tuturuan niya kayo magnegosyo sa pamamagitan ng bilyar. Siyempre, sa ngayon, wala ka pa masyadong contact sa China Mag-uumpisa ka pa lang kasi mag-a-attend ka ng trade exhibit next year, di ba? Matagal pa yon, di ba? Matagal pa yon. So, akin naman, kung maging ikaw yun na yung maging distributor, pwede rin naman, di ba? But it's always nice to start somewhere, di ba? Para bang tinetesting mo, you're testing the waters, di ba? Tapos kung nakita mo, may nakita ako sa China, mas magandang quality sa Xingwei. Wala namang problema, magkaibigan naman tayo Di yun ang ibenta mo. But of course, alam mo naman sa market, yung mas mahal, normally, syempre mas maganda. Pero affordable ba? Kaya bang magbayad ng kliyente ng kalahating milyon? Yun ang tanong Di ba? Kamukha namin sa J Flowers. Kami ang distributor ng J Flowers. Bakit kami bumebenta ng J Flowers? For the simple reason na sabi namin sa mga buyers, alam mo, if money is not an issue, marami kang pera, marami kang choices. Yung tatlo, Predator, Mescue, or Q-Tech. If money is not an issue. Di ba? Nagkataon yung mga ibang tao, ang laman ng bulsa niya, hanggang mga 20,000 lang. Makakabili ka ba ng Predator Q-Tech na 20,000 with bat and everything? I don't think so. I don't think you can buy that much. Pero sa J Flower, makakabili ka, inlay na. Naka-inlay ka na. Alam mo naman, yung iba, gumagawa ng produkto, okay, maganda. Walang problema, maganda. Pero acrylic lang paint. Pero maganda, hindi ko sabi pangit. Ang sinasabi ko, mura lang kasi pag pinipintahan mo lang di ba? Di ba? Ngayon, kung maglalagay ka ng maglalagay ka na ng mga inlay doon, ibang usapan na yon. Kaya nga, the more inlays, lalong nagiging mahal. Meron nga kaming queue ng J Flowers na nakakahalaga ng $2,000 to $3,000 Yun, yung mga bumibili noon, mga mahilig na lang mangolekta, collector's item. Di ba? Kasi, ang binabayaran mo doon, wow, pakarami namang inlay niyan. Parang work of art na 'Di ba? Gusto mo na lang tignan. 'Di ba?
Kasi yung inlay kasi, you cannot do it by machine eh. Isa-isa mong kinakabit yun. Isa-isa, oo, yes. Kaya doon naka-penetrate si J Flowers. Okay? Kung gusto mo naman napakaraming inlay na hindi naman kailangan talaga, di ba? Okay na yung tulad ng mabenta namin, yung Maestro Q. Si Maestro, yan si Ramon Mistica eh. Ang ganda nung kanyang pagkaka-inlay. Meron din kaming tatawag na Vendetta Q. Pinangalan ko yung kay Benji Guevara. Vendetta Q naman. Ngayon, yung mga benta sa inlay namin, yung tinatawag na JB Sokal Q. Yung ginagamit ni JB Sokal. Pero I'm sure, dahil sumisikat si JB, I'm sure may sponsoran ng iba yan. So, sa akin, for now, we are doing good with JB because yun ang ginagamit niya eh. So, top selling siya ngayon. No? Yun nga lang, dahil mas maraming inlay yung kay JB Sokal, nasa 30,000 siya, including the extension. Unlike yung Maestro at saka yung Vendetta, nasa 20,000 lang at walang extension. So, nakakaiba lang yan sa dami ng inlays. Okay? Ngayon, meron kaming product line na tatawag na Dennis Orcullo Q, Earl Strickland Q, at saka Rodney Morris. Simpleng-simple. Itim lang. Halos ang pinakaiba, pirma lang. May pirma si Earl Strickland, si Dennis Orcullo. Halos yun lang ang pinakaiba, yung Ito pirma. yung SMO. Hindi. Ito yung Q mismo. Iba pa yung SMO. Iba pa yon. Shaft yun eh. Okay? Kasi may mga kliyente, tulad ng doktor ko, no? si Dr. Aquino, no? Doktor ko sa mata. Ayaw niya ng Q na maarte. May mga maraming mga design. Kanya bumili ng Q na simple lang. Bumili ng Earl Strickland. Kasi sa kanila, yung beauty ng Q, yung how simple it is lang. So yung black lang yun. Kumbaga black is beautiful. Kanya-kanya talaga yung tao eh. Ngayon, dahil sa ang bit-bit nila, mga international players, medyo mas mahal. Kasi ang gamit mo, mga international players eh. Kamukha niyan, eventually, darating na yung tatawag na Jason Shaw Q. Siyempre, kung idol mo si Jason Shaw, sabi mo, bibiling ko yung Q niya. Di ba, dating Perry Q yun? Ngayon, J Flowers na. So, inaantay ko na lang yun. Pag dumating yun, may market din yun. Okay? Well, anyway, enough with the J Flowers, no? Kasi, gusto kong pag-usapan natin yung Singwe table. Okay. May tanong ka ba muna bago ko i-explain sa iyo kung anong features ng Singwe? So, gusto pong malaman kung gaano talaga kaganda yung quality niya, kung eto bang mesa na to suitable for business or for personal use. So, yun po, gusto ko pang malaman kung both po. Okay. Sandali. Okay siya for Isa-isayin business. natin. Anong gusto mong unahin natin? For business? Kung for business. Kasi for po, business muna. Okay, all right. Pag for business, ang afford ng mga Pilipino, yung naglalaro sa mga, I would say, between 100 to 150,000. Yes po. Doon naglalaro. Kasi, kayang-kaya ng mga billarista at saka mga billiard owners mag-purchase ng ganon. Ngayon, may mga nabibiling table na below 100. Yun ang medyo, pwede, kung sa pwede, pero yung quality malayo, no? Parang pwede na, pero yung quality, medyo nasa konting alanganin. Okay. Now, let's talk about quality, no? Bakit malayo? Doon sa mga masyadong mura. Okay. Yung number one na binibili mo sa isang mesa, yung tinatawag na slate. That's the number one. Apo. Okay? Unfortunately, sa Philippines, we only have white marble na madali mag-chip. Sinasabi nung iba, mas maganda yung white marble sa Romblon compared sa Bulacan. Sinasabi nung iba, no? But still, it's still a white marble na madali mag-chip. Okay? Hindi gaano maganda ang quality ng marble ng Philippines eh. Nagkataon lang, sinuwerte ang China sa dami ng bundok ng China. Ang daming bundok eh. Yung isang bundok doon sa may Zhejiang, panay itim yung bundok doon. So, ang nakukuha nila sa quarry nila, panay black slate. Mabuti nilang maraming bundok, hindi pa rin nauubos
Siyempre, mauubos din yan, di ba? O, yun. Ang daming bundok doon eh. Siguro, ilan na yung quarry nila doon, talagang napakarami. Okay, so, yung quality ng black slate, kanya maganda yan, kasi mas dense siya eh. Kaya pag binuhat mo yung white marble compared sa black marble, yung, ako, sa tingin ko lang yung lakas ng mga regular tao, kayang buhatin ng 2 tao. Yung white marble. White. Pero yung black marble, mga 3 or 4 people yan, sa bigat. Totoo. Sa bigat, no? So that means to say, very dense yung quality niya. So, doon mo palang makikita, solid ito. Buhatin mo pa lang ngalay ka na, di ba? So, doon mo palang makikita, solid. Kumbaga sa kahan ng kotse, katukin mo, parang lata. Mahinang klase to, delikado to. Pero yung solid talaga, ganunin mo, solid talaga, di ba? So, doon pumapasok yung quality na dapat black slate. Well, in fairness with the Star Maxima, black slate naman sila eh. 'Di ba? So, maganda rin ang quality ng Maxima. Ngayon, syempre ngayon, ang dami nang nagpapasukan na table eh. 'Di ba? Nandiyan na yung Rason, nandiyan na yung Brunswick, marami ng kalaban eh. Nagkakaiba na lang sa presyo. Okay. So, na-explain ko ba yung black slate, which is the most important ingredient? Yung slate muna. Black slate. Oh, Mas matibay. Yung density niya mas okay. Okay. So ngayon, mas mabigat. Ngayon, syempre, importante rin pag-uusapan natin yung cushion. Right? Tapos na tayo sa slate eh. Sa cushion naman yung tayo. bandahan naman. Yung bandahan. Doon papasok na kung bibili po kayo ng banda, wag naman yung banda na sobrang lambot o sobrang namang tigas, di ba? Yung kanya sinasabi nila, kung bibili ka ng banda, kailangan gawang Taiwan. Yung gawang Taiwan na research na po ng mga tao yan, maganda doon yung K66 at K55. Ngayon, yung ginagamit po namin na banda, ang tawag doon na Black Premier K55. Hindi siya matalbog, hindi siya sobrang lambot. Okay? So, mamaya pag tines mo, makikita mo, matalbog ba? O ano ba? Kasi player ka, makikita mo eh. So, syempre, lalaruin mo para malaman mo. Hindi tulad ng slate, titignan mo lang, alam mo na kung okay. Pero yun, lalaruin mo talaga. But what I'm saying, it's a Black Premier K55 po. No? Yung iba po, bumibili sila ng K55, pero hindi nila ini-specify na it has to be a Black Premier. Okay? So, may mga specifications yan eh. All right. Ngayon, yung third ingredient po ng quality na gustong malaman ng ating bisita, si Al, yung tibay naman. Yung tibay naman, it's all about the wood eh. Di ba? Kasi, yung wood po natin dito, mostly ang ginagamit dyan is tangili lang eh. Di ba? Okay? Or, basta mababang klaseng wood. Yung wood na ginagamit ng China, oak wood ang tawag. Walang oak wood sa Pilipinas eh. Meron tayo dito, Nara, Mahogany, Yakal eh. Diba? Pero hindi nila ginagamit. Ngayon, kung gagamitin nila, I would say maganda. Pero ikaw ba nakakita ka ng bilaran dito gumagamit ng Mahogany or Yakal or Nara? Wala pa. Kasi, di ba? Sa China, palibasa marami silang ganong kahoy, oak wood ang ginagamit nila. Okay? Ngayon, syempre, ang sasabihin ko, magandang quality yung oak wood. Bakit ka mo, no? Kasi madali explain na magandang quality eh. Pero to test, di ba? Sampahan mo ng 10 tao. Tapos tumalon-talon sila ron. Pag yun gumewang, mahinang klaseng kahoy yun. Pero ito, dahil sinampahan mo 10 tao, baka sabihin ng oak wood, sampahan mo pa ng mas marami pa. Di ba? Napansin mo pag may nananalong player? Sinasampahan. Paano kung 5 sila nagsampa? Kamukha ng yung mga team event. Baka mahulog sila ron. Bumigay yung buong mesa. Sinampahan di ba? Di ba, kung isa, baka yung mumurahin na table, pwede pa. Paano kung sampahan ng 5 o 10? Baka bumagsak yun. Di ba? Yun ang doon nagkakaiba sa quality. Right. Lalo na, yaan mo nang wag nang sampahan. Hindi mo ba napansin, yung mga tao, yung mga player, pag naglalaro, minsan may tendency na uupuan yung mesa.
Lalo na kung nagba-backshot, di ba? Nagmamase. O nagmamase, nasasampahan. I-check mong level nun. Baka nag-iba na level nun. Ganun yun eh. Siyempre, pag mahinang klase. Di ba? Okay, the last, yung tapete. Tapete. Yan, isa ko yan sa factor ng magandang mesa. Depende sa tapete. Okay, may tuturo ako sa iyo dyan. Ang tapete po, no, pag gusto mo ng magandang tapete, kailangan po, alamin nyo yung content ng wool. Yung kanyang mga wool yun eh. Normally, ang raw material no, nanggagaling sa Australia kasi maraming ship doon eh. Doon nanggagaling. Okay? So, siguro pwede rin sa ibang bansa, pero kadalasan nanggagaling sa Australia. So, na doon ng raw material. Ngayon, yung pong tapete, para alam yung ano siya, maganda, yung mas pino, mas madulas, kung pwede lang, 100% wool eh. Diba? Okay? Kasi ako, dealer ako ng CPBA, mahal ang benta namin ng tinatawag na CPBA Royal. Kasi 85% wool yun eh. Okay? Kung gusto mo ng mas mura, di yung CPBA 700 o CPBA competition, mas kukunti ang wool nun. So, depende na lang sa budget mo. Di ba? Kasi pwede ka naman mag-purchase ng mesa, sabi mo, hindi kasama yung hindi kasama yung tapete kasi lalagyan ko ng yung nalalaman ng mga tao na ang alam nila ang tapete ng maganda is called Simonis. Di ba? O edi sige. Pwede ka naman bumili sa akin na walang tapete. Pwede rin ha. Kung gusto mong lagyan ng Simonis, di okay. Wala namang problema sa akin. Binebenta ko mesa naman eh. Di ba? O yan, nasabi ko na sa iyo lahat. Well, yung mga extras no, na feature, yung tinatawag na slate leveler. May mga tornilyo po doon na tinataasan o binababa para mag-level yung mga slate. O kaya yung paa niya. May mga slate leveler. Advanced na yung technology eh. Di ba? Ano ba yung ginagamit pang level ng mga tao natin? Yung mga, parang kahoy yun, ano? Parang, ang tawag doon sa leveler na yun? Yung ruler na may, parang ruler na may, paano ba yun? Ang ba tawag doon? Level. Yung iba gumagamit ng laser. Yung iba, laser. Okay din yun. Paano kung wala kang pambili ng laser? Alam mo, mahal din yung laser. Ako, may kaibigan ako, para mag-level ng mesa using laser, sinisingil ako ng that time, nasa mga 2,000 eh. Para lang check-in niya. Sabi niya, Rolly, kailangan ko ng inspection ng mesa mo, i-laser ko yan. So medyo may kamahalan. Kaya nga na-invento yung slate leveler eh. Okay, ikaw na mag-a-adjust. Ngayon, kung gusto mo, para siguradong level, di gamitan mo pa rin yung level na mano-mano. Pwede rin yun. Di ba? So, para yung gulong ng bola, diretsyong-diretso. Maganda ang level. Kaya nga naglagay sila ng slate leveler. Ngayon, meron din po kaming kinakabit doon na ang tawag ball return. Pero kung ayaw po nyo ng ball return, kasi iba ayaw ng ball return, may ayaw talaga. Di tanggalin mo. Wala namang problema doon eh. Yung autoball. Wala namang problema. Di tanggalin mo kung gusto mo. Kasi yun, huli naman kinakabit yun eh. Kung ayaw mo, di wag mo pakabit, benta mo na lang. Kasi meron din may gusto nun eh. Kasi gusto nung iba, siguro, gusto labas, mabilis. Kukunin yung mga bola, nag-ipon-ipon, igagano na lang. Di ba? So, kanya-kanyang gusto eh. Di ba? Question. Na-explain ko na ba lahat sa'yo? Al? Kasi negosyante to si Al eh. Ikaw, ang kulang na lang, may experience natin yung mesa na yun para malaman natin yung sinasabing quality. Good. So ngayon, pupunta tayo sa isa sa mga buyers ko na bumili ng Singwe. Okay? Ngayon, kung meron tayong time, pasyalan natin lahat para nakakasigurado ka. At ako rin, sa totoo lang, nagbebenta ako ng Singwe, but hindi ko pa rin nakikita. Kanya excited din ako makita. So narami ko na nabentang Singwe. Wala pa ako nakikitang Singwe na yung Mr. Sung lookalike. Except yung Kelly Fisher, dahil yung kaibigan ko, nagtayo ng bilyaran, yung SkyJ, at sa SkyJ, lahat yun Singwe table. Yun yung mas mura namin, yung 120,000, Kelly Fisher. Kung gusto po nyo bumili ng 120,000, kayo po ang pipili. Okay, so dalawa po ang pagpipilian, yung Kelly Fisher na 120 or yung 140,000 na lookalike.
Okay na, para makapagbilyar ka na. Sige po. Wala ka ng tanong, ha? Para wala na. Doon na tayo magtatanong pag nasa bilyaran na. Oh, nice meeting you, pare. Thank you po.